So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan atin pong tatalakayin ang napakainit na issue ng ating iniidolo na si Gio Ong, mga kahombre ko. Actually, sa totoo lang, hindi ko dapat ito gagawan. Kaso, this is very interesting. Super interesting po ito, lalong-lalo na sa mga tao na gustong mamulat ang kanilang mga mata sa mga bagay-bagay, sa mga iniidolo nila o nating lahat na mga vlogger. Hinahanap mo ba ako sa Facebook? Dito na lang tayo sa main ko kasi wala lagi naman ako nare-report. Eto mga kahombre ko, i-follow nyo din ako. Let's go! Si Gio Ong ay isang Filipino rapper at influencer na sumikat sa mga content nito ukol sa pagbablog. Siya rin ay isang pamilyadong tao na ang kasintahan ay isang vlogger din na si Janice Ong. Kilala si Gio Ong na isa sa mga prominente o pinakamalalaki na social media influencer na merong 5.3 million followers sa Facebook at 8.1 million subscribers sa YouTube, mga kahombre ko. Parati kong sinasabi, mga kahombre ko, kasi hindi naman ito yung unang beses na kinontent ko si Gio Ong, no? Parati kong sinasabi, minsan lang sa ating panahon na magkakaroon tayo ng isang malinis na Filipino vlogger. Alam nyo naman, pag hindi nag-e-endorso ng politika, nag-e-endorso ng sugal ang mga vlogger. Yes, kasama na ako doon. Huwag nyo na akong isama sa malinis na vlogger kasi hindi ako malinis, okay? Ako yung isa sa pinaka-pangit, pinaka-marurumi na vlogger na makikita mo. Pero, hindi ako sinungaling. Yan lang naman ang mga panlaban natin dyan, tama? And now, complete awareness ang ating pinaglalaban. Nakakainis lang, no, na biglang may lumabas na ganitong issue, samantalang ako ay naging todo ang aking pagtatanggol kay Gio Ong before. And I will try my best, no, para busisiin ang mga kaganapan na ito. Tingnan natin, mga kahombre ko. Kumakalat ang isang video kung saan si Gio Ong ay makikita sa isang bar na may di umano'y hinahawakan na isang babae, mga kahombre ko. Sa mga videos, mga kahombre ko, makikita na nagsasaya at sumasayaw ito sa tabi ng anak at asawa niya. Hinatak niya rin ito palapit sa kanya. Sa video ay makikita rin ang reaksyon ng kanyang anak kung saan nasusubaybayan ang pangyayari at nagpapakita ng kadismayahan. So makikita po natin dito ang reaksyon ng kanyang anak at ang reaksyon parang hindi siya masaya o hindi siya kontento sa nakikita niya sa kanyang ama. Makikita rin natin, no, na under na po sa impluensya ng alak si Gio Ong, so maaring hindi niya controlled yung mga nangyayari sa kanyang kapaligiran, no? Parang ang hirap pong i-judge ito kasi kahit saang anggulo mo tingnan, mukhang naging malaswaho ang naging sayaw ni Gio Ong dito. Comments! Ang engot ng asawa, mahina ba peripheral vision niya? Para di niya mapansin yan, mga fans ng Masid, mag-ingay! No explanation needed. Kitang-kita naman ginagawa niya. Si Gio inis na inis sa gilid. Hinahangaan pa naman siya ng bata tapos ganyan ipapakita niya sa kanya. Exactly. Grabe. Nakakahiya. Nakalabas lang sa hawla ang peg. Kumakalat din ang di umano'y impormasyon ng babae na nakasama ni Gio Ong kung saan ang pangalan nito ay Jenny, mga kahombre ko. Makikita natin dito ang itsura niya. Nagawa rin itong story ang conversation nila ni Janice Ong, mga kahombre ko. So, tingnan natin. Viral. No problem. We are all having fun. Okay, if you okay, all okay. That's all good. I just got many message from your fans, guys. Oh, I'm sorry about that, babe. It's okay. I had fun with you for real. That's enough for me. Do you have something to tell me? Me too. See you soon, babe. Oh, makikita natin dito, mga kahombre ko, na mukhang unbothered naman po ang asawa ni Gio Ong, mga kahombre ko, no, na si Janice. So, maaaring kakilala nila ito. Sa tunog, no, ng kanilang usapan, mukhang magkakilala sila. Pero, syempre, mga kahombre ko, yung ganong sayaw kasi, medyo, kumbaga, kung sa mata ng Pilipino, no, medyo parang malaswa po, no? Pero kasi, what do you expect
'Di ba? Being in a club, ano bang ine-expect mo? Magsayaw ka ng cha-cha or tango? Ganyan naman ho talaga yung magiging way of dancing mo, 'di ba? Kung ikaw ay nasa club. Lalo na syempre, at medyo tipsy ka na, nakainom ka na ng konti, siguro kung sino na lang ang mahatak mo, yun na lang yung isasayaw mo. Alam nyo, mga kahombre ko, isa lang ho, ang maaaring naging pagkakamali dito ng Ong Fam, no? Yung sila ay nagsaya-saya at nakiparty-party sa club. Pero syempre, bata pa sila. Ganyan talaga. Bawat tao sa atin may kani-kanilang movement, galaw, di ba? Pero mga kahombre ko, wala din naman ho tayo sa ating posisyon upang sakalin si Gio Ong, no? Kasi mismong asawa niya, hindi naman apektado sa bagay na ito. So most probably, magkakilala ho sila. Pero ulitin ko, ang naging pagkakamali lang siguro ni Gio Ong dito ay bakit nasa club sila nag-party-party, di ba? Yun nga, lalo na at sana, di ba, ang team niya na Masid, sana alam nila na kapag natitipsy si Gio Ong, ganito yung movement niya. Di syempre, upang maingatan ang imahe nito, sana inilagay na lang nila sa private na room, private na club. 'Di ba? Kaso, mga kahombre ko, ganito na ho yung nangyari. Wala na tayo magagawa dito. This is online. And kitang-kita po ang pagkadismaya ng kanyang anak. So, obviously, what do you expect now? 'Di ba? Syempre, magagalit ang mga tao, mga kahombre ko. Pero, uulitin ko lang, kung wala yung reaction ng anak niya na nagsusurface sa internet, for sure, hindi ho sana lumaki itong problema na ito. Nagsalita rin ang iba't ibang mga taong nakasaksi sa pangyayari, mga kahombre ko. Hi, just to clear something up, we are friends of Ma'am Jeannie, the girl in the black dress, and the Ong Fam. Ma'am Jeannie is the CEO of the Hype Club in Manila. O, yun pala eh. She is known for being kind, lively, and always brings good vibes. She is Korean and does not fully understand Tagalog. At that moment, they were simply enjoying the party and the DJ booth area at After Hours Club was very crowded. She is also a friend of the Ong Fam. The way Sergio and Ma'am Janice treated Ma'am Jenny was purely playful and friendly. There was no flirting involved. Thank you for your understanding. O, yun pala eh. So, ito ho, yung clarified, no, na nakaganapan. Kasi itong tao na ito ay nandun. Tama? O, sige, basa pa tayo. Nilagay sila Boss Gio sa DJ booth para iwasan ang dumog. Elevated ang lugar kaya hindi kita sa angle ng video and camera na nakaupo lang siya doon at sobrang sikip ng area. Yung babae napapaatras kaya parang hawak niya ang babae pero binabalanse lang ni Boss Gio yung katawan niya para hindi siya mahulog. Marami po siyang iniindang sakit, lalo na yung mga pilay niya from the accident a few years back and from his surgeries. Kaya need niyang protektahan sarili niya para di mahulog at masaktan. Kita niyo naman siguro kapag nagpapapicture kayo kay Boss Gio, hinahawakan kayo para di kayo dumikit sa kanya at baka ma-out of balance siya, di ba? Pictures and videos can paint a lot of meanings. Kaya sana maintindihan yung situation. Pakiusap, iwasan na po natin ang paggawa ng issue kasi may mga taong nasasaktan. Lalo na ang pamilya nila na minahal din naman natin. Para ho sa akin, mga kahombre ko, no, ito mukhang nasa team nila itong taong nagsalita na ito. Who are we to judge this, di ba? Kaso lang, unfortunately, mga kahombre ko, parang ito hong palusot na ito, hindi malulunok ng fanbase nyo. Alam mo yun? Yung angles ng camera, angles ng video, kesyo hindi makatarungan kasi iba yung nakikita sa tunay na pangyayari. Kalokohan yon. Kasi at the end of the day, kung anong nakita mo, yun ang nakita mo. Kung ano yung na-shoot mo, yun ang na-shoot mo. Wala kang magiging totoong paliwanag, no? O explanation dyan. Doon naman sa marami siyang iniindang sakit at kailangan niyang pumatong para pag kami nagpapapicture siya, humahawak siya para hindi siya malapitan. Pwede yon, mga kahombre ko. Okay? Totoo yun. Kasi at the end of the day, syempre, nahihiya lang din siya na magsabi, uy, wag kayo lumapit kasi medyo masakit. Baka naman ho ma-offend, mga kahombre ko, yung nagpapapicture sa kanya. So, alam nyo yun. Mas maganda na yung ganon, kaysa naman may ma-offend
sa ilalabas ng bibig mo. Anyway, mga kahombre ko, alam nyo, sa isang banda, ito ang problema, no? Kapag masyado kang malinis na vlogger. Makakita lang na, I don't know, nagyoyosi ka, nagiinom ka, medyo na-tipsy ka, nagsayaw-sayaw ka, automatically, ang pangit na agad ng dating sa'yo, no? Dating o labas. Kasi, yung binild up niya kasi, unfortunately, na imahe nila, napakaganda at napakalinis. Kasi kunwari mga kahombre ko, mangyari yan sa ibang vlogger na hindi katulad ni Gio Ong. For sure, hindi ho magiging ganyan ka-OA ang reaction. Pero kasi sa iba niya ho binild, no? Ang kanyang persona. Kaya ganyan, nadi-disappoint ang fanbase niya. Kasi iba yung ine-expect nila sa Gio Ong, di ba? Na nakilala nila, na iniidolo nila. Pero ganito rin kasi yan, mga kahombre ko, sa isang banda. Hindi natin masisisi kailanman si Gio Ong kasi tao lang din ho yan. Naghahanap din niya ng kaligayahan, naghahanap din niya ng pastime. Hindi ho yan na 24 hours na naka-Gio Ong karakter tulad ng nakikita nyo sa mga sa camera, sa YouTube, di ba? Meron din hong buhay yan. And actually, ganyan ho talaga. Hindi ho porke kayo ay disappointed, di ba? Kasi ang nakita nyo sa personal, iba sa pinoportray ng influencer o ng tao na ito sa social media, madi-disappoint kayo, mga kahombre ko, o sa mga fans nila. Kasi tao rin lang ho yan. Naghahanap yan ng kaligayahan, naghahanap yan ng something else in life too, di ba? Ang mahalaga, hindi niya naman pinagpalit ang kanyang asawa. And isa pa, tandaan nyo, asawa niya nga ho, hindi nag-react dito. Kayo pa kaya, di ba? O tayo pa kaya, o ako pa kaya, di ba? So, hindi natin alam. Pero syempre, Gio Ong is a public figure. So, automatically, talagang ma-judge siya at alam niya rin yan. Sa ngayon, ayan yung masasabi ko sa part na yan, mga kahombre ko. Reasons! Mahirap ipagtanggol kapag maraming videos na ang lumabas at nakapanood. Ang daming anggulo nakitang-kita na nakahawak si Gio sa waist ng babae. Kahit pa yung babae ang nagpapapansin, dapat alam ni Gio na andun si Janice at Gio, kaya di dapat siya gumawa ng ganong actions. Hindi naman pala kaya mag-party sa madaming tao, alam nang dudumugin sila at may pilay pa siya. He was doing too much. And then he was letting the girl dance sa harap niya while holding her waist for how long? That's so effing disgusting. Tapos ang ine-excuse yung pilay and safety ng girl, he could have done much better move than that. Medyo mabigat ho yung mga allegations na yan. Ako'y pinapawisan kasi sa totoo lang, uulitin ko lang. Iilan lang ho yung mga vloggers na yan na aking hinahangaan. No? At sinashout out ko dito na suportahan natin kasi kukunti na lang po talaga yung vloggers na tulad ni Gio Ong. And sa totoo lang, hindi naman humaka-apekto tong kalokohan na to sa iniisip ko kay Gio Ong. No? Kasi I still believe we should support this influencer kasi mga kahombre ko, hindi ho to nagpo-promote na sugal. Napakalinis ho ng YouTube channel nito, ng Facebook nito. So guys, huwag nyo nang subukan sirain to because it's not gonna work. Isa ho ito sa dapat pinapanood ng mga kabataan kasi malinis ho. Malinis ang content. Hindi talaga ako pwedeng maging against dito because I really believe in this guy. Ano ba ang maaari nating matutunan sa issue na ito? Importante ang boundaries, lalo na kung public figure ka. Kahit pa sabihin party vibes lang o walang masamang intensyon, iba ang dating kapag may physical contact na, lalo na sa fans. Public figures needs to be extra careful kasi lahat napapansin. Lahat pwede ma-misinterpret. So, optics matter. Hindi lang kung ano ang intensyon mo, kundi kung paano ito makikita ng ibang tao. Kapag may asawa at anak ka na, kasama mo, mas tumitindi ang expectation ng publiko sa asal mo. Respeto sa partner at pamilya. Kahit pa okay o napag-usapan nila bilang mag-asawa, sa mata ng iba pwedeng magmukhang disrespectful. Lesson dito, minsan hindi sapat ang okay lang sa amin. Kailangan ding isipin ang impact sa dignidad ng pamilya. Fans, free pass. Hindi porke fan ay okay na ang kahit na anong closeness. May power imbalance pa rin. At responsibility ng influencer artist na panatilihin ang tamang distansya. Social media equals permanent record. Isang saglit na kilos pwedeng habang buhay na usapan sa online. Kaya self-control talaga ang puhunan.
lalo na sa public spaces. Hindi ba natin alam ang buong konteksto o intensyon? Malinaw ang lesson. Kung may pamilya ka at may impluensya ka, doble ang ingat. Boundaries protect not just your image, but the people you love. So, napakaganda ho ng comment na ito galing sa isa sa mga netizen, mga kahombre ko. Ito pa, I'm a fan and I'm deeply disappointed. People keep defending this by saying the girl is his kamag-anak or pinsan. But let's be real, that does not make it right. Even if she were a relative, a real man would never act that way, especially in front of his wife and his child. Being drunk is not an excuse. Having a family means knowing your boundaries at all times. He was with his wife and son, yet he was way too closely with another woman. At kitang-kita naman sa video kahit saang angle nakahawak siya sa balakang ng babae. Both hands pa talaga. And sa ibang video naman, makikita din na may kinakapa siya. That alone is already disrespectful. A real man should never put himself in a situation that can humiliate or hurt his family. Intimate behavior belongs only with your wife. In private, not in a bar, not in public, and not with someone else. Stop blaming the wife by saying she should have noticed it her peripheral vision. That's unfair. They were all drunk and she was focused on dancing. Even if sabihin na natin aware yung wife, hindi naman tayo tanga. Di ba? Problema na yon ng wife. Kung hahayaan niya na lang na ganun treatment sa kanya, then, yun na yun. In the video, it's obvious that Gio realized what was happening. That's why he tried to move his mother away. Also, why did he suddenly redirected his hand when a fan pointed it out? If there was nothing wrong, there would be nothing to hide or correct. This isn't about hating. This is about accountability. Being drunk, being famous, or using the kamag-anak excuse does not justify disrespectful behavior. Fans have every right to feel disappointed when someone they admire fails to show respect to their wife, child, and their own values. If you're a husband and a father, act like one, especially when your family is watching. Sayang, maganda lang pala kung may camera. Oh my God. Napakabigat ditong statement na ito, mga kahombre ko, pero uulitin ko lang sa inyo, no? I still believe in Gio Ong. Kasi talagang I believe in this guy, man. Alam niyo yun, isa sa mga lehitimong matitikas at nagtataas ng bandyera ng buong bansa bilang isang vlogger, mga kahombre ko. No? Bilang isang vlogger. Hindi ko na alam outside social media kung anong ginagawa niya, pero bilang isang vlogger, solid talaga ito. Anyway, mga kahombre ko, kayo, ano ba sa tingin nyo? Na-disappoint ba kayo kay Gio Ong? Kung ganon, anong masasabi nyo? O kung hindi naman, anong masasabi nyo? Wala. Good fucking bye.